Sus Mariosep. Kapag tayo nagulat, sus Mariosep. Kapag may mga hindi natin inaasahan, sus Mariosep. Kapag medyo tayo nabibigla, nasasaktan, nagdududa, sus Mariosep. Nang ibig sabihin, Jesus, Maria at Jose. Jesus, Mary, and Joseph. Dahil banal na pamilya, pagnilayan natin sa tulong ng mga pagbasa, tingnan natin kumusta na ang ating pamilya. Okay naman po, Father, okay naman po. Mabuti naman po. Anong ibig sabihin ng okay? Anong ibig sabihin ng mabuti? Sapagkat sa tunay, pag sinabi nating ayos, mabuti, okay, minsan di naman talaga okay eh. Magsikap tayo na maging banal. Magsikap tayo na maging holy. Father, tao lang naman ho kami. May kanya-kanya kaming mga ugali. Kahirap namang maging banal. Paano magiging holy sa panahong ito? Sa tunay po, mahirap nga. Parang imposible. Pero pag sinabing mahirap at imposible, hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Dahil may banal na mag-anak, panalangin natin ng ating pamilya. Di man karapat-dapat, di man perpekto, ay maging banal at magsikap maging banal. Palapakan natin ang ating pamilya. Wala hong perfectong pamilya. Wala. There will be the perfect family. There will be the perfect husband and wife. There will be the perfect couple. There will be the perfect relationships or whatsoever. But what matters most is that we have a perfect and holy family. Jesus, Mary, and Joseph. Ang gaganda ng mga pagbasa. Makinig kayo. Sa first reading pa lamang, pinapaalala sa atin paano magiging banal ang ating pamilya, paano maayos ang ating pamilya, anong ating dapat gawin. Listen, sinabi sa first reading mula sa aklat ni Sirach, makinig kayo, ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na ng kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Makinig kayo mga magulang, lalo tigit ang mga anak, susunod sa inyong mga magulang. Hindi ko po malilimutan ang laging inuulit ng ating mahal na obispo, Bishop Salvador Quezon, na matagal na naging parish priest dito sa bayan ng Taal. Ang sabi niya ito, ang taong masunurin, tagumpay ang aawitin. Yung mga bata na masunurin sa mga magulang, kahit minsan ay pasaway, pero maya-maya ay natutong sumunod. Opo tatay, opo inay. Gumagalang sa mga magulang, mano po tatay, mano po inay, opo, opo. Yan ang mga taong nagtatagumpay. Palapakan natin ang mga bata na masunurin sa magulang. Kung ang anak na sumusunod sa mga magulang ay nagtatagumpay, ay ayaw namang mga batang pagkasuti. Ang tawag sa atin, busong. Parang nambubusong, matapang pa sa magulang. Kung magmuray inam, yan po ay hindi pinagpapala. Kahit anong sipag mo,
kahit anong galing mo, kapag wala kang galang sa magulang, babagsak at babagsak ka. Kaya yung mga anak na hanggang ngayon galit sa magulang, bakit kaya kami hindi na nagtagumpay? Ginawa na namin ng lahat, pero parang walang nangyayari. Go to your parents. Baka hanggang ngayon, galit ka pa rin sa kanila, o hindi ka sumusunod at hindi gumagalang, ni may respeto sa magulang. Yan ay hindi magtatagumpay. Punta naman tayo sa mga magulang. Sa second reading, ang sabi nini, makinig kayo sa mga mag-asawa, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung ang babae ang siyang laging nasusunod. Ha? Ako ang nagtatrabaho eh. Sayang ang tato, ha, ay talagang matitindi, ha? Nakatato nga ay under naman. Sayang ang tato. Sa mga lalaki, makinig kayo. Ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag nyo silang pagmamalupitan. Ako ay sobrang nalulungkot kapag po may mga nababalitaan akong binugbog ng asawa. Sinampal, sinuntok, binugbog. Ito ba ang asawa, ang pamilya? Please, hindi ito nababagay sa pamilya. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Baka manghina ang kanilang loob. Ako'y humahanga sa mga magulang na mga disiplinaryan, pero wag naman sobra. Halimbawa sa bahay, bata yan, bata. Siyempre, lilikot. Sasabihin ng ama din na, huwag kang tatayo! Diyan ka lang! Ano kung dyan ka lang, mga bata yan? Siyempre maglalaro yan. Pumirmi ka, mamalilintikan ka sa akin. Hindi lang yun eh, may kasama pang palo. Ay tigil eh. Wag. When we talk about family, we talk about love. Family is love. Ipagdasal natin ang bawat isa. Kung tayo'y naging hindi tapat sa asawa, kung tayo naging malupit sa ating pamilya, bumawi ngayong 2024. Maging sweet naman kayo, ha? Hindi yung malayo pa lamang, parang Armalay, ano ba are? Wala pang ginagawa, ay nagmumura na. Ano ho? Sa mga mag-asawa na medyo on the rocky road ng buhay, minsan talagang dumadating yan. Please, bumawi tayo. Bumawi kayo sa inyong asawa. Bumawi kayo sa inyong mga anak. Sa mga anak, bumawi sa inyong mga magulang. Ano nga yung pagbawi? Pagmamahal. Paano magmamahal? Gumalang, umintindi, magpatawad, humingi ng tawad, umunawa, yumakap. Kung tayo may mga pinagdadaanan, kung tayo may mga krus na pinapasan, lahat naman hindi lang ikaw. Akala mo ba ikaw lamang ang dumadaan sa pagsubok? Lahat tayo. Pero yung krus ay gumagaan kapag natututong magmahal. Bumibigat ang krus kapag nagsisisihan, nagmumurahan, nagsasakitan. Kung
Ubus yan. Sige, buhatin natin sabay-sabay. Hindi yung nagkatampuhan, hindi yung nagkagalit, sasabihin ng asawa, ano kang problema mo? Aba, ano kang problema mo din? At igianan na. Pag may problema, makinig kayo. Sasabihin ninyo sa bawat isa, asawa ko, mahal ko, ano kang problema natin? Problema natin ito bilang pamilya, ayusin natin. Dumulog tayo sa banal na mag-anak. Sus! Mariosep, ano man ang mangyari, nariyan si Jesus, Maria Jose, kaagapay natin tungo sa maayos at banal na pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.